Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng kwento tungkol sa mga ina na minamahal at inaalagaan ang kanilang mga anak para sila ay mapunta sa tamang landas. Bagaman minsan ay tila mahigpit ang mga ina, ang kanilang pagmamahal ay higit pa sa lahat. Gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang mga anak. Ang eksena ay lumilipat sa isang maulan na gabi kung saan makikita natin si Rose na nagsasara ng shed sa kanyang bakuran. Si Rose ay nakatira sa isang tahimik na burol na malayo sa bayan kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Maisie at ang kanyang asawang si Roger, na hindi makagalaw ng maayos ang kanyang katawan. Ang araw na iyon ay kaarawan ni Roger, at nagluto si Maisie ng cake upang ipagdiwang ito. May kaunting sorpreses sina Rose at Maisie para kay Roger, kahit na nakikita at naririnig lamang sila ni Roger, dahil hindi siya makapagsalita. Bago sila magsimulang kumain ng cake, binigyan ni Rose si Roger ng kanyang regular na iniksyon ng gamot para sa kanyang sakit. Habang nag-e-enjoy si Rose at ang kanyang pamilya sa kanilang tahimik na pagdiriwang, biglang kumatok sa kanilang pinto ang isang binatilyong lalaki na nagngangalang Matty, humihingi ng tulong. Ipinaliwanag niya na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jack ay nakahiga sa labas, walang malay, at puno ng dugo. Sabi ni Matty, naligaw sila at naaksidente sila sa burol. Noong una, hindi siya nagtitiwala kay Matty at Jack at iniisip niyang maaaring delikado ang mga ito, kaya tumanggi siyang buksan ang pinto. Pero patuloy na humihingi ng tulong si Matty, at sa huli, naawa si Rose sa kanila at nagpa siya na papasukin sila. Nang dalhin si Jack sa loob ng bahay, may sugat siya sa ulo, posibleng may nabali na mga tadyang, at may bakal na nakabaon sa kanyang tiyan. Iminungkahi ni Rose na dalhin ni Matty si Jack sa ospital para makakuha ng tamang paggamot, pero dahil masyadong malayo, tumanggi si Matty at humiling kay Rose na gawin ang lahat para gamutin ang kanyang kapatid. Walang ibang pagpipilian, pumayag si Rose na tumulong sa pamamagitan ng maingat na paghugot ng bakal at paglinis sa sugat ni Jack kasama si Maisie. Matapos tahiin ang sugat ni Jack, tinanong ni Matty kung maaari siyang gumamit ng banyo upang hugasan ang dugo sa kanyang mukha at ang maliit na kutsilyo na mayroon siya. Nilinis din niya ang sarili at nanghiram ng ilan sa mga damit ni Roger na itinabi ni Maisie. Habang hinihintay nilang magising si Jack, sumama si Matty sa kanila para kumain at uminom ng kape. Pinapasalamatan niya si Rose sa pagtulong sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Matty na siya at si Jack ay mula sa London at nagplano silang manghuli ng isda sa isang lugar gamit ang bangka. Sa kakaiba, si Matty ay nagkukwento tungkol dito na may pag-aalinlangan, na parang may itinatago siya. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising na si Jack at pinasalamatan ang lahat sa maayos na paggamot sa kanyang sugat. Binanggit niya na may naghihintay sa kanila, pero ipinaliwanag ni Rose na hindi nila matawagan ang kaibigan ni Jack dahil walang signal ang telepono dahil sa bagyo. Walang TV, telepono, o computer ang pamilya ni Rose dahil namumuhay sila mula sa kanilang bukirin at hindi nila kailangan ang mga bagay na iyon. Iminungkahi ni Rose na gamitin nina Jack at Matty ang pampublikong telepono sa daan patungo sa Nayon, na maaaring gumagana pa. Nangako si Rose na dadalhin sila doon sa umaga kapag tumigil na ang bagyo at inimbitahan silang magpahinga sa silid ni Roger hanggang magdamag. Sa kwarto, biglang natarante si Jack nang mapagtanto niyang nawawala ang kanyang bag. Mabilis niyang tinanong si Matty kung nasaan ito dahil ang pagkawala nito ay maaaring maglagay sa kanila sa panganib. Si Matty, na natatakot, ay ipinaliwanag na baka naiwan niya ito sa sasakyan nang tumakbo siya para humingi ng tulong kay Rose. Dahil kailangan ni Jack na makuha ang bag kaagad, itinago niya ang paboritong notebook ni Matty para magalit si Matty. Sa ganitong paraan, magagawa ni Jack na sabihan si Rose na kailangan ni Matty ng tulong para makuha ang kanyang libro mula sa sasakyang naiwan sa lugar ng aksidente. Lumalabas na si Matty ay may kondisyon na nagpapabilis sa kanyang galit at hindi makontrol na emosyon kahit sa maliliit na bagay tulad ng pagkawala ng kanyang paboritong notebook. Matapos pakalmayan ni Rose si Matty, nagpa siyang tulungan si Jack na kunin ang notebook at mga gamit ni Matty. Bago sila umalis, dinala ni Rose si Matty upang magpahinga sa isang silid tulugan. Samantala, kinuha ni Jack ang nahulog na litrato, at ipinaliwanag ni Maisie na ang taong nasa litrato ay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ollie, na namatay sa isang aksidente na nagdulot din ng pagkaparalisa kay Roger. Kapag nakatulog na si Matty, nilak ni Rose ang pinto ng silid tulugan ni Matty upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Inutusan niya si Maisie na bantayan si Matty at siguraduhing nakalak ang pinto. Di nagtagal, umalis sina Rose at Jack patungo sa lugar ng aksidente.
Sa daan, napagtanto ni Jack na maaaring nurse si Rose dahil maayos niyang natahi ang kanyang sugat at napakalma niya si Matty ng mabilis. Ipinahayag ni Rose na dati siyang medicine doctor, ngunit dahil sa iba't ibang dahilan, pinili niyang mamuhay ng tahimik na buhay na nag-aalaga ng mga hayop sa isang liblib na lugar. Si Jack ay nakakaramdam ng swerte na dinala siya ni Matty sa bahay ni Rose, lalo na't lumalabas na siya ay isang doktor. Nang makarating sila sa lugar ng aksidente, mabilis na kinuha ni Jack ang kanyang bag mula sa nabaligtad na kotse. Sa kasamaang palad, siya ay nadulas, at nagmadali si Rose na tulungan siya. Doon nakita ni Rose nang hindi sinasadya ang katawan ng kaibigan ni Jack, si Michael, na namatay sa aksidente. Nang mapagtanto ni Jack na nakita ni Rose ang katawan, itinutok ni Jack ang baril kay Rose, binabalaan siyang huwag gumawa ng anumang kalokohan kung ayaw niyang masaktan. Pinipilit ni Jack si Rose na dalhin siya agad sa pampublikong telepono. Pagdating doon, tumawag si Jack sa isang lalaking nagngangalang McAllister, na ama ng yumaong kaibigan ni Jack, si Michael. Ipinaliwanag ni Jack kung ano ang nangyari, mula sa aksidente sa sasakyan hanggang sa kung paano sila nananatili sa bahay ni Rose hanggang lumipas ang bagyo. Gayunpaman, nagsisinungaling siya, sinasabing ligtas sina Michael at Matty. Pagkatapos, inihayag ni McAllister na wanted ng pulisya sina Michael, Jack, at Matty at humingi ng mas maraming pera kung gusto ni Jack na ayusin niya ang mabilis na pagkuha sa kanila. Nalaman na ang bag na nakuha ni Jack ay puno ng pera. Sa kabilang banda, sinubukan ni Rose na kumuha ng pang-screw ng kanyang sasakyan upang gamitin bilang sandata, ngunit nahuli siya ni Jack sa kanyang ginagawa. Sa bahay, si Maisie, na karaniwang nakikipag-usap lamang sa kanyang ina at hindi pa nakakapagkita ng maraming kaibigan sa kanyang edad, ay inimbitahan si Matty na lumabas ng silid upang makipag-usap, at nag-usap sila hanggang sa madaling araw. Nang tanungin ni Maisie kung saan nakatira si Maddie, ipinaliwanag niya na siya at si Jack ay lumilipat-lipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Habang naglalakad-lakad sila sa bahay, natagpuan nila ang nakalock na silid-aralan ni Rose. Pagkatapos, inimbitahan ni Maisie si Matty sa kanyang kwarto upang makinig sa radyo ng magkasama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-broadcast ang radyo ng balita tungkol kina Michael, Jack, at Matty, na nagsasaad na sila ay wanted ng pulisya dahil sa isang pagnanakaw. Iniulat din nito na isang nurse mula sa isang mental hospital ang pinaslang, at si Matty ay pinaghihinalaang sangkot. Nang marinig ito, nagpanik si Matty, pinindot ang radyo, at sinubukang ipaliwanag kay Maisie na siya ay walang kasalanan at ang lahat ng mga pangyayari ay mga aksidente lamang. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dinala si Matty pabalik sa kanyang kwarto hanggang bumalik sina Jack at Rose sa bahay. Sinabihan ni Jack ang pamilya ni Rose na manatili sa sala hanggang umaga, pero humiling si Rose ng ilang minuto para ibigay kay Roger ang kanyang pangkaraniwang gamot. Pinayagan siya ni Jack ng 5 minuto, pero kailangan sumama si Matty sa kanya. Habang naghahanda ng iniksyon para sa gamot sa sakit ni Roger, sinubukan ni Rose na alam na may mabuting puso si Matty, na tulungan siya para labanan ang kanyang nakatatandang kapatid. Bigla, may dumating na kotse ng pulis, at inutusan ni Jack si Rose na salubungin ang opisyal, si Adams, at paalisin siya. Samantala, nagtatago si Matty kasama si Maisie, at nagtatago si Jack sa ibang silid. Ipinaliwanag ni Adams na siya ay nagpapatrol upang hanapin ang 3 armadong sospek na wanted sa pang-hold up. Habang tinitingnan niya ang paligid, napansin niya ang isang litrato ng batang si Maisie kasama si Roger. Habang tinitingnan ang larawan, tinanong ni Adams kung sino talaga si Rose. Kinikilala ang batang babae sa litrato bilang isang taong naiulat na nawawala kasama ang kanyang pamilya ilang taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, si Roger, kahit na hindi makapagsalita, ay sinisikap niya na makuha ang atensyon ni Adams para humingi ng tulong. Dahil dito, lalo pang natarante si Rose, at sa takot niyang lumala ang sitwasyon, inatake niya si Adams. Sa laban, nabaril si Adams ng shotgun ni Rose, at si Jack ay nawalan ng malay matapos siyang patumbahin ni Rose. Sa kabilang banda, sinaktan ni Maisie si Matty, naniniwalang siya ay isang mapanganib na kriminal. Sa parehong oras, si Roger, na unti-unting nagsisimulang magsalita, ay binigyan ng iniksyon ni Rose. Hindi inaasahan, ang iniksyon na ibinibigay ni Rose sa kanya ay hindi gamot para sa sakit, ito ay isang gamot upang mapanatili siyang paralisado. Sinubukan ni Rose na pakalmeyan ang nalilito at natatakot na si Maisie, sinisiguro sa kanya na ginagawa niya ito para sa kanyang kaligtasan.
Habang si Jack at Matty ay nasa ilalim pa ng impluwensya ng gamot, pinapahirapan ni Rose ang mga ito at hinihila sila papunta sa isang nakatagong basement sa bahay. Pagkatapos, inutusan niya si Maisie na tulungan siyang ilipat ang katawan ni Adam sa trunk ng kotse ng pulis dahil balak niyang dalhin ito sa ibang lugar. Habang nangyayari ito, lihim na kinuha ni Maisie ang cellphone ni Adams nang makita niya ito sa kotse. Di nagtagal, nagmaneho sina Rose at Maisie papasok sa kagubatan, malayo sa kanilang tahanan. Pagkatapos e-park ang sasakyan, binaril ni Rose ang harapang bintana ng kotse ng pulis, iniwan ang katawan ni Adam sa loob para magmukhang si Jack at ang kanyang grupo ang responsable sa pagkamatay ni Adams. Dahil nag-aalinlangan, tinanong ni Maisie kung bakit pinatay ni Rose si Adams. Sinasabi ni Rose na lahat, kasama na si Adams, ay masama maliban sa kanya. Sumang-ayon si Maisie sa kanyang ina, dahil mula pa noong bata siya, si Rose lamang ang kanyang kausap, kaya sanay na siyang maniwala sa lahat ng sinasabi ni Rose. Sa mga sandaling iyon, sinimulan ni Rose na hanapin ang cellphone ni Adams na naglalayong iwan ito malapit sa kotse ng pulis upang maiwasang matunten ang kanyang bahay bakasyonen. Si Maisie, na nagtitiwala kay Rose, ay inilagay ang cellphone sa lupa na parang nahulog lang ito doon. Sa kanilang pagmamaneho pauwi, ibinahagi ni Maisie ang ilang alaala mula sa kanyang pagkabata, tulad ng isang bahay na may pulang pintura at kung paano siya kinakantahan ng kanyang ina bago matulog. Inaamin niyang namimiss niya ang magandang boses ni Rose, at si Rose na hindi na kumakanta kay Maisie sa loob ng mahabang panahon, ay ipinaliwanag na tumigil siya dahil lumalaki na si Maisie. Samantala, sa basement, nagising si Jack at sinimulang subukang makawala gamit ang isang piraso ng metal upang maabot ang susi ng posas. Bagaman ilang beses na siyang sumubok, hindi pa rin niya maalis ang posas. Hindi nagtagal, nagising si Matty at nagpanik na pagtanto nilang nakulong sila sa basement. Matapos siyang pakalmayin, humingi si Jack ng tulong kay Matty para buksan ang posas. Gayunpaman, pareho nilang alam na hindi pa sila agad na makakatakas dahil kailangan pang kunin ni Jack ang bag ng pera na naiwan sa bahay ni Rose. Si Matty, sa kabilang banda, ay hindi nagmamalasakit sa pera at gusto lang talaga niyang umalis kaagad. Nagkaroon sila ng pagtatalo kung saan sinisisi ni Jack si Matty sa paglikha ng gulo dahil hindi niya mapigilan ang sarili niya. Lumalabas na inilagay pala ni Jack si Matty sa isang mental hospital dahil may kondisyon sa pag-iisip ang kanyang nakababatang kapatid. Sa isang flashback, makikita natin kung paano pinilit si Matty na sumali sa isang pagnanakaw kung saan nawalan siya ng kontrol at aksidenteng napatay ang isang nurse sa ospital. Pagkatapos ng pagnanakaw, patuloy na pinagtatawanan ni Michael si Matty, tinatawag siyang baliw at pinaparamdam sa kanya na bobo siya. Si Matty ay nagalit at sinaksak si Michael, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pagka-aksidente sa kanilang sasakyan, na nagpilit kay Matty na humingi ng tulong para kay Jack. Sa kasalukuyan, si Jack, na naiinis sa ugali ng kanyang kapatid, ay sa wakas ay inamin na hindi namatay ang kanilang ina nang isilang si Matty. Sa halip, umalis siya dahil hindi niya kayang tanggapin ang kondisyon ni Matty. Nang marinig ito, unti-unting kumalma si Matty, at nagpasya si Jack na sumilip sa bahay ni Rose sa pamamagitan ng bintana sa ikalawang palapag, habang nagtatago si Matty sa kamalig, binabantayan ang paligid. Sa loob ng bahay, pumasok si Jack sa kwarto ni Rose na puno ng mga kutsilyo at maliliit na buto. Habang tinitingnan niya ang paligid, nakita niya ang isang babae na nakahiga sa kama na tinatakpan ng kumot. Nang hilahin ni Jack ang kumot, nakita niyang buhay pa ito ngunit wala na ang mga braso at binti nito. Ang mga pader ay puno ng mga artikulo tungkol sa mga nawawalang pamilya, at napagtanto ni Jack na ang babae ay si Bella, ang totoong ina ni Maisie, na ang tunay na pangalan ay Jenny. Mula sa mga artikulo, nalaman niya na si Bella ay asawa rin ni Roger. Sa isang flashback, makikita natin na ilang taon na ang nakalipas, nagbanggaan ang sasakyan ng pamilya ni Roger at ang sasakyan ng pamilya ni Rose. Sa trahedya, namatay sa aksidente ang asawa ni Rose, ang kanyang nakatatandang anak na si Ollie, at ang kanyang sanggol na anak na si Maisie. Sa sobrang lungkot at galit, ginawa ni Rose ang paghihiganti sa pamamagitan ng pagparalisa kay Roger at pag-brainwash kay Jenny, na bata pa noon, upang maniwala na si Rose ang tunay niyang ina. Pinutol din ni Rose ang mga braso at binti ni Bella at inilagay siya sa kama sa mahabang panahon, na pinipilit siyang panoorin ang CCTV footage ng kanyang paralisadong asawa at ng kanyang anak na si Jenny, na ngayon ay naniniwalang siya ang anak ni Rose.
Bilang isang baluktot at mapaghiganti na ina, gusto ni Rose na maramdaman ni Bella ang sakit ng pagkawala ng kanyang minamahal na pamilya. Nakita ang malungkot na kalagayan ni Bella, napaiyak si Jack. Si Bella, sa mahina at malumbay na tinig, ay humiling kay Jack na tawagan ang pulis, ngunit hindi niya magawa iyon dahil siya ay isang wanted na kriminal. Isinasaalang-alang ni Jack na dalhin si Bella, ngunit nagmamakaawa siya na tapusin na lamang ang kanyang pagdurusa. Sa kabila ng pag-aalinlangan, tinupad ni Jack ang kanyang hiling, maingat na ginamit ang isang unan upang wakasan ang kanyang pagdurusa. Pagkalipas ng ilang oras, umuwi sina Rose at Maisie. Napansin ni Rose ang isang kambing na naglalakad-lakad, kaya pinaghihinalaan niyang may pumasok sa kamalig. Nagpasya siyang tingnan ito, at sinabi kay Maisie na manatili at maghintay. Sa mga sandaling iyon, natagpuan ni Rose si Matty at sinubukan siyang akitin sa pamamagitan ng pagsasabing naaalala niya ang kanyang yumaong anak na lalaki kapag nakikita niya si Matty. Nangangailangan ng isang ina, agad na niyakap ni Matty si Rose. Samantala, nakarating si Jack sa unang palapag gamit ang dumbwaiter at kinuha ang kanyang pera. Sa kasamaang palad, muling bumukas ang kanyang sugat sa tiyan, kaya kailangan niyang ayusin ito gamit ang kahit anong makikita niya. Sa ibang lugar, natagpuan ni McAllister at ng kanyang grupo ang naaksidente na kotse ni Jack. Pabalik sa bahay, pagpasok ni Maisie, pinatay ni Rose ang kuryente upang pigilan si Jack na makatakas. Agad na inilabas ni Jack ang kanyang kutsilyo, ginamit niya ito upang kunin si Maisie, at dinala siya sa kinaroroonan niya. Pagkatapos, inihayag niya ang katotohanan tungkol sa tunay na pamilya ni Maisie. Noong una, hindi siya naniwala kay Jack dahil siya ay isang kriminal pero pagkatapos niyang ibigay ang kwintas ni Bella at ipakita ang litrato ng pamilya, nagsimulang bumalik ang mga alaala niya. Tinanong ni Maisie kung nasaan si Bella, at nagsinungaling si Jack, sinabing hindi niya alam kung nasaan ito. Sinabi ni Jack kay Maisie na ililigtas niya siya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya palayo sa bahay. Walang pag-aalinlangan, inilipat ni Maisie si Roger sa sasakyan, habang si Jack, na hindi matagpuan si Matty sa kamalig, ay bumalik sa bahay. Nang harapin niya si Rose, inakusahan siya ni Jack sa kanyang malupit na mga aksyon. Sinubukan ni Rose na pigilan sina Jack at ang iba pa sa pag-alis pero nagawa ni Jack na patumbahin siya, at nakuha pa ang kanyang baril sa proseso. Sa sandaling malapit ng wakasan ni Jack ang buhay ni Rose, nakialam si Matty, na labis na nagtatanggol sa babaeng kinilala niyang parang ina. Dahil dito, nagkaroon ng laban kung saan inatake ni Matty si Jack sa gitna ng emosyon. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Maisie na tulungan si Jack, itinago siya sa kamalig. Sa parehong sandali, si Rose na muling nagkamalay, ay hinahabol sila, armado at determinado. Lalong lumalala ang sitwasyon sa pagdating ni McAllister at ng kanyang grupo. Si Jack, na alam niyang maliit ang kanyang tsansa na makatakas, ibinibigay kay Maisie ang susi ng kotse at hinihimok siyang tumakas kasama si Roger. Gumawa siya ng desperado na hakbang para makatanggap ng tulong mula kay McAllister, ngunit sa halip, si McAllister, na galit sa pagkamatay ni Michael, ay lumaban sa kanya. Pagkatapos ng maikling sagupaan, hinarap ni Rose, kasama si Matty sa kanyang tabi, si McAllister, na humihingi na ibigay niya si Matty, habang nakatutok ang baril. Nang makakita ng pagkakataon sa gitna ng standoff, sinaksak ni Jack si McAllister, na kalaunan ay binaril ni Rose. Samantala, sinamantala ni Maisie ang pagkakataon na banggay ng isa sa mga tao ni McAllister, nilinaw ang kanyang daraanan at siniguro ang pagtakas para sa kanyang sarili at kay Roger. Gayunpaman, si Jack ay namatay dahil sa kanyang mga sugat, bumagsak habang pinapanood niyang umalis si Maisie. Nagtatapos ang pelikula sa isang mapait na matamis na serye ng mga eksena. Ipinapakita si Maisie na iniulat ang mga krimen ni Rose sa mga awtoridad, at si Roger ay sa wakas ligtas na, at nasa ilalim ng pangangalagang medikal. Ngunit sa isang malupit na eksena, si Rose at Matty ay nakatira na ngayon sa isang malungkot na bahay sa tabi ng dagat kung saan sila ay bumubuo ng isang nakakabahalang anyo ng buhay pamilya. Sa isang nakakalungkot na alaala ng nangyari kay Bella, si Jack ngayon ay inilagay sa basement, ang kanyang mga braso at binti ay pinutol, iniiwan upang magduse sa ilalim ng pangangalaga ni Rose. Nagtatapos ang kwento sa isang nakakaantig na mensahe, kahit ang tila mababait na tao ay maaaring magtago ng mapanganib na mga lihim. Ang mga taong mukhang matamis at mapagkakatiwalaan ay maaaring magtago ng mapait na katotohanan, katulad ng maasim na candy.
At higit sa lahat, kung may mag-udyok sa iyo na makisangkot sa isang bagay na kasing seryoso ng pagtatago ng bangkay, ito ay malinaw na senyales na tumakbo ka na habang maaga pa. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.